I before you now, the greatness of your renown. I have heard of the majesty and wonder of you, King of heaven. In humility I bow as your love, and wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. I have heard you calling my name. I have heard the song of love that you sing. Oh, so I will let you draw me out beyond the shore into your grace. Oh, your grace as your love, and wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, and you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. And you make me brave, you make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave, you make me brave. No fear can hinder now the love that made a way. You make me brave, you make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave, you make me brave. No fear can hinder now the promises you made, because your love, and wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, and you are not against us. Champion of heaven, you made a way. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Po sa ating lahat, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, yes Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po sa kabutihan po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa kahabagan mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, na muli ay ginising mo kami, Panginoon, para makapakinig ng iyong mga salita. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maisa puso at maintindihan po namin ang aming mapapakinggan sa mga oras na ito. Ikaw po ang mag-lead, Lord God, sa aking pag-share po ng iyong mga salita. At nawa po, Panginoon, ay maintindihan po namin ang aming mapapakinggan. Lord, salamat po. Kayo po ang maitaas, kayo po ang mapapurihan, kayo po ang maidakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good morning po ulit. So, dito pa rin po tayo sa Book of Deuteronomy at yung ibabahagi ko po sa inyo ay about sa chapter 28.
Ang pag-aaralan natin po ngayon ay about blessings of obedience and curses from disobedience by God to Israel. Mababasa po natin sa chapter 28 verse 1, "If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth." Sa Tagalog po, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Sinabi po dito na lahat ng pagpapala ay ipagkakaloob ng Panginoon sa mga Israelita kapag sila ay sumunod sa lahat ng kanyang mga utos. Kung babasahin po natin ang chapter 28 verses 1 to 14, marami pong pagpapala ang nakasaad doon. Isa na po doon yung, ayun nga po, yung gagawin na pinakadakila ang bansang iyon sa lahat ng lupa. Nakasaad din po doon yung pagpapalain ng Panginoon ang kanilang mga bayan, pati na rin po ang kanilang mga bukirin. Pagpapalain din po sila sa lahat ng kanilang mga gagawin. So, basically po, God promised so many blessings for obedience. Karamihan po dito sa mga pagpapala na ito ay more on physical form, like ayun nga po, success, prosperity, kasi nga po, pinag-prosper po sila ng Lord. Pero ayun lang po, there is an if for these blessings. Ang sabi nga po sa pinakaunang verse pa lang, yung pinakaunang sentence pa lang po, "If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, the Lord your God will set you high above all the nations on earth." So may condition po yung blessings ng Panginoon sa mga Israelita. What if hindi po nila sinunod ang mga utos ng Panginoon? Basahin ko po ang chapter 28 verse 15. "However, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you." Sa Tagalog po, subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. So, ayun nga po, kapag hindi po nila sinunod at tinupad ang kanyang mga utos, kabaligtaran po ng mga pagpapala na nabanggit ko po kanina yung ma-receive nila. Halimbawa na po dito, ang pagsumpa sa kanilang lungsod, pati na rin po ang kanilang mga bukid, kabiguan sa lahat ng kanilang gagawin, padadalhan sila ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan. Nabanggit din po dito yung curses for a whole generation, na kapag hindi sinunod ang mga ipinag-uutos ni Yahweh, susumpain niya ang mga ito ng mga kabiguan, mga sakit, mga panganib sa buhay, and so on po. Mababasa po natin ang lahat ng ito sa verses 15 hanggang 64. Ang dami po, no? So, grabe po yung consequences pala kapag hindi sila nakinig kay Yahweh. Kasi nga po, parang they signed a covenant with God. Kung babalikan kasi po natin ang Deuteronomy 27 verses 15 to 26, nag-agree po ang mga Israelita sa mga sumpa kapag hindi nila sinunod ang utos ni Yahweh. So, in reflection po sa ating napakinggan ngayong umaga, this chapter teaches us po that obedience results in blessings. What we reap is what we sow. Kapag sinunod po natin ang mga inuutos ng Panginoon, that's when we receive His blessings. Katulad na lang po sa verses 12 to 13 ng chapter 28, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. 13, gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ang ganda po pakinggan, no? Hindi na po tayo mangungutang, sa halip tayo pa ang magpapautang. Uunlad daw po tayo at hindi mabibigo. Gusto po natin yun, di ba? Pero in context po sa ating nabasa kanina, under the Old Covenant, we can receive these blessings if
we obey the laws of God kapag sinunod natin ang Panginoon. If we are under the old covenant at hindi po natin nasunod ang kautusan ng Lord, baka sinumpahan na po tayo ng Panginoon ngayon. Kaya po salamat sa Lord kasi we are under His new covenant of grace. Because of God's grace, His salvation and blessings are given freely. But we cannot treat God na para po siyang genie. Nagagawa lang po tayo ng kabutihan because of the blessings. Remember po na these blessings are expressions of God's grace, of His gracious nature. Kaya patuloy po natin i-develop deeply ang relasyon natin sa Panginoon kasi yun naman po talaga ang kagustuhan ng Panginoon. Yung magkaroon po tayo ng relationship sa Kanya. Yung tama at yung totoo po. And we should focus po on expressing gratitude and magsik po ng guidance and growth sa Lord. Mas i-prioritize po natin ang relasyon natin sa Kanya rather than focusing on what we will gain. I pray po na maintindihan po natin ang mensahe na ating napakinggan sa umagang ito at nawa po ay mas makultivate po natin as Christians ang totoong pagsunod po sa ating Panginoon. Amen po. To God be the glory po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Napakabuti mo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo po, Panginoon, sa kahabagan mo po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na aming napakinggan sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa reminder, Lord God, ng mangyayari sa amin kapag kami po ay sumunod sa mga ipinag-uutos mo, Panginoon. Salamat po, Lord God, na ipinaintindi mo po sa amin kung gaano kahalaga ang pagsunod sa iyo, Lord God. Salamat po, Panginoon. Lord, kayo po ang manguna sa aming mga puso. Kayo po ang manguna sa aming mga isipan, Lord God. Kayo po, Panginoon, ang mag-lead sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa grace mo po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na mas lalo po naming isik ang deeper relationship with you, Panginoon. Salamat po, Lord God. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami po ay nagkukulang at nagkakasala sa iyo, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso at ang aming mga isip. Ituwid mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Mold us, Lord God, like your character, Panginoon. Help us to seek you more, Panginoon. Salamat po. And Lord, sa aming mga gagawin sa araw na ito, tulungan mo po kami, i-guide mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan, ng kasiglahan, Panginoon. At dinedeclare ko po, Panginoon, ng katagumpayan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord God. Kayo po, Panginoon, ang maitaas, mapapurihan, madakila sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat pong muli, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory po. Good morning and God bless you all po.